Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Di ba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike off the record that your Alam mo statement. naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Mr. Chair. So, Kaya pinag-iingatan ko pangalan ko. Front page na kaagad kami. 30% commission daw. Nakakulong sa New Quezon City Jail si Senador Jinggoy Estrada matapos ipaaresto ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder. Kaugnay po yan sa kickback umano sa flood control projects. Bago sumuko sa tanggapan ng PNP CIDG, iginiit ni Estrada na inosente siya at handa raw sagutin ang mga akusasyon sa korte. Matapos basahan ng Miranda rights sa Senado, tumulak ang convoy ni Senador Jinggoy Estrada papuntang Camp Crame pasado alas 3 ng hapon. Kumaway pa siya mula sa kanyang sasakyan. 4:18 p.m. na makarating si Estrada sa Camp Crame para sa booking process. He started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Kasunod niya ay dinala na si Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division. Kasama niyang pumasok sa courtroom ang asawang si Presi at anak na si Janela. Ang Sandigan Bayan 5th Division ang naglabas ng arrest warrant laban kay Estrada para sa kasong plunder dahil sa pagtanggap umano ng 573 million pesos na halaga ng kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Sa New Quezon City Jail sa Payatas, makukulong si Estrada base sa inilabas na commitment order. Bago mapunta sa kustodiya ng pulisya, humarap muna si Estrada sa media. Gitang senador, inosente siya. Paano raw masasabing nagpasok siya ng budget para sa mga maanumalyang flood control project, gayong mismong Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office ay walang maipakitang dokumento na nag-insert siya sa 2025 national budget. Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Habang nililinis daw niya ang kanyang pangalan, hindi siya tatanggap ng sweldo bilang senador. Hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Pagkatapos na magbigay ng pahayag sa media, pinagitnaan sa Estrada ni DILG Secretary John Vic Remulla at mga opisyal ng PNP CIDG para ihain ang warrant of arrest. We arrested him. I went there personally together with the CIDG. He was read his Miranda rights. Sa gitna niya, nagkataasan ng boses si Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Let's walk. Makikita ang tensyon sa pagitan nila sa videong ito na ibinigay sa GMA News. You can arrest, sir, right now. Sir! You can arrest. Ang gusto ni Cayetano sa labas ng Senado arestuhin si Estrada pero hindi pumayag si Secretary Remulla. Kaya tuloy na binasahan na ng Miranda rights si Senador Jinggoy. May karapatan ka manahimik at magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kanyang hukuman. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Ang sabi ko sa kanya in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. Paliwanag ni Remulla, walang batas na nagbabawal sa pag-aresto sa isang senador kung may kinakaharap siyang kaso. Maliban na lamang kung nasa sesyon ng Senado. Tanging kortesiya lamang daw itong ibinibigay ng mga sangay ng pamahalaan. Sumama si Cayetano sa Camp Crame para daw damayan si Estrada. Nagpahayag din ng suporta kay Estrada ang ilang majority senators. May God bless Senator Jinggoy and his family.
Nasa tabi ni Estrada sina Senador Dante Marcoleta at Senadora Amy Marcos. Sumuko rin ang kapwa-akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Noong Agosto 11, isang kinatawan ng WJ Construction ang dumalaw sa Senado at dala umano ang pera na iniulat na kickback. Ayon sa impormasyon, 30% ng bahagi ng kontrata ng kumpanya ay ibinibigay umano kay Senador Jinggoy Estrada. Nakakagulat dahil may CCTV footage na naitala mula sa pagpasok hanggang sa paglabas ng bisita sa Senado kasama ang mga galaw at reaction ng mga senador. Sa simpleng video na ito, makikita kung paano nangyari ang transaction sa loob. Ngunit ang tanong, sa dami ng naitalang kilos at galaw, makikita ba talaga kung may illegal na nangyari at sino ang totoong kasangkot? Ayon kay Hernandez, ang proyekto sa Bulacan ay nagkakahalaga ng 355 milyong piso at umano'y konektado kay Estrada. Nang tanungin siya noon, sinabi ni Estrada na marami sa mga lokal na opisyal ang humihingi ng proyekto kaya iniwan niya sa kanila ang desisyon. Hindi rin ito ang unang beses na nasangkot si Estrada. Noong Abril 2000, nakulong siya kasama ang kanyang ama, ngunit nakalaya at nakabalik sa politika. Noong 23, muli siyang nadawit sa pork barrel scam ni Janet Napoles, kung saan umano'y may mga peking proyekto at milyon-milyong pondong nawaldas. Noong 2016, nakapagpiyansa si Estrada at muling tumakbo sa eleksyon noong 22, kung saan nanalo ulit. Taong 2024 naman ang basurahin ng Sandigan Bayan ang isang kaso. Ngunit napatunayang guilty siya sa direct at indirect bribery. Sa kabila ng lahat ng ito, paulit-ulit niyang idine-deny ang mga alegasyon. Sa isang panayam, iginiit pa niya, kahit mamatay ako o ang pamilya ko, wala akong natanggap na kickback sa mga flood control projects. Ngunit sa halip na linawin ang issue, mas marami itong binuksang tanong. Gaano kayaman si Senator Jinggoy Estrada? Si Senator Jinggoy Estrada, anak ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada, ay matagal nang nasa politika at showbiz. Sa kabila ng kanyang matibay na pangalan at koneksyon, hindi rin nawala ang mga issue ng kayamanan at kontrobersya sa kanyang buhay. Sa kanyang mga salin, makikita ang patuloy na pag-angat ng kanyang yaman. Noong 2007, iniulat niyang nasa 3 milyong pesos ang kanyang net worth. Ngunit pagdating ng 2012 hanggang 2013 ay bigla itong tumaas, kaya't kabilang siya sa mga pinakamayamang senador. Kabilang sa kanyang ari-arian ang mga condominium, bahay at lupa sa Corinthian Hills at Wakwak, mga lote sa San Juan at Lipa City at iba't ibang investments. Konektado rin siya sa maraming negosyo gaya ng real estate, restaurants, trading at construction. Ngunit kaakibat ng kanyang yaman ang mga issue ng korupsyon. Noong 2001, nakulong siya sa kasong plunder kasama ang kanyang ama. Noong 2014, isa siya sa mga pangunahing akusado sa PDAF scam at muling kinasuhan ng plunder matapos akusahan ng pagtanggap ng milyon-milyong kickback mula kay Janet Lim Napoles. Ayon pa sa Anti-Money Laundering Council, AMLC, may tinatayang 38.6 na milyong piso na undeclared wealth si Estrada mula 2006 hanggang 2012. Bagamat marami sa mga kasong ito ay na-dismiss at noong 2024 ay tuluyan siyang naabsuelto sa plunder case, nananatili pa rin ang mga tanong tungkol sa kanyang yaman. Nitong Setyembre 2025, muli siyang nadawit sa issue ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan na mariin naman niyang itinanggi. Si Jinggoy Estrada ay hindi lamang kilala bilang isang politiko at anak ng dating Pangulo, kundi bilang isa ring personalidad na nababalutan ng yaman at kontrobersya. Isang kwento ng kapangyarihan, impluwensya at paulit-ulit na hamon sa kanyang pangalan.